Ako si Ana. May anak pero walang asawa. 10 taon na ang anak ko at ang pangalan niya ay Jason. If you're going to ask me kung nasaan ang tatay niya, well, hindi ko alam. Kasi Jason is just a product of a one night stand. I remember na nagkayayaan kaming magkakaibigan noon na pumunta sa isang club para i-celebrate ang birthday ng aking kaibigang si Tina. Hindi naman ako party girl, honestly, pero dahil importante sa akin si Tina, sumama ako and since hindi ako sanay uminom, madali akong nalasing. Lasing din ang mga kaibigan ko that time at nasa dance floor sila nang may lalaking tumabi sa akin. Hindi ko matandaan ang mukha niya. Basta ang naalala ko na lang ay nang halikan niya ako saka hinila palabas ng club. At dahil nga sa sobrang kalasingan ko, ay hindi ko na nakuhang tumanggi. At sunod-sunuran ako sa gusto niyang mangyari. Nagasing na lang ako sa isang hindi naman kagandahang kwarto na nag-iisa, walang saplot, at masakit ang buo kong katawan. Kahit medyo nahihilo pa ako, at masakit pa ang ulo ko, ay nagpumilit akong bumangon para makauwi sa amin. Wala akong pinagsabihan sa nangyari sa akin. Kahit ang mga kaibigan ko ay inilihim ko yon. One night stand sa hindi ko kilalang lalaki at ang masaklap ay hindi ko rin matandaan ang mukha niya. At isa pa, ang masakit ay nagbungang isang gabing pagniniig dahil sa sobrang kalasingan. Kahit mahirap, itinaguyod kong mag-isa ang anak ko. Itinakwil kasi ako ng mga magulang ko nang malaman nilang buntis ako. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi rin naman ako pinabayaan ng aking mga kaibigan. Dahil sinisisi nila ang mga sarili nila sa nangyari sa akin. I'm 30 years old today and still single. Well, nagka-boyfriend naman ako 5 years ago. Pero napapansin kong hindi niya tanggap ang anak ko. Kaya hiniwalayan ko siya at saka nagdesisyong ibuhos na lang ang buong atensyon ko sa pagmamahal ko kay Jason. Nasa bahay ako ngayon. Naghahanda ng kaunting salo-salo dahil nga kaarawan ko na naman. Maya-maya nagsidatingan ang 3 kong kaibigan, si Marie, Cheska at Tina. Hello Sisi, happy birthday! Sabay-sabay nilang bati sa akin at bumeso isa-isa. May dala din silang cake, wine, pansit at gifts. Thank you, nag-abala pa kayong magdala. Kayo na nga lang ang bisita ko eh. Nahihiyang sabi ko. Eto namang si Ana, parang hindi na nasanay, haha, sabi ni Cheska. Oo nga, by the way, nasaan ang cute naming inaanak? Tanong ni Marie. Nasa kwarto, nagbabasa. Teka, maupo muna kayo at tatawagin ko. Sagot ko sa kanila. Umakyat ako sa taas para tawagin si Jason. Sabay kaming bumaba at nagbano siya, isa-isa sa mga ninangs niya. Nakipagkwentuhan pa ito sandali, bago nagpaalam para gumawa ng assignment. Naiwan kaming magkakaibigan sa lamesa habang kumakain. Sisi, wala ka na ba talagang balak mag-asawa? Maya-maya ay tanong ni Tina. Kaya nga, kita mo sa atin, ikaw na lang ang single. Si Tina walang asawa pero masagana naman ang puday. Wala ka pa bang balak? Tanong din ni Marie. True. Hindi ka ba nainggit dahil may nagpapaligaya sa amin gabi-gabi? Naku Sisi, baka hinaanin na yan, sige ka. Natatawang sabi ni Cheska. Ano ba kayo? Masaya na ako kay Jason. Pero kung may darating man, dapat tanggap niya ang anak ko. Gaya ng sabi mo Cheska, of course. Naiinggit din ako. Pero wala naman akong magagawa. Nagtsatsaga na nga lang ako sa partner ko. Sabay taas ng gitnang daliri at nagtawanan kaming magkakaibigan. At isa pa, ayoko namang makipag one night stand ulit. Baka makakuha pa ako ng sakit or worst, mabuntis ulit ng kung sino-sino. Seryoso kong sabi, kapag Juan. Sa bagay, sige, ikaw nang bahala, hindi ka namin pipilitin. Basta always remember, andito lang kami para sa'yo. Saad ni Marie. Salamat. Medyo naluluha pang sabi ko. Okay,
Fine, kung gusto mo pang maging single. Pero dahil birthday mo ngayon, ito ang regalo ko, sabi ni Tina, sabay abot ng isang papel. Para itong calling card or voucher pero mahaba. Happy ending at your service ang nakasulat tapos may nakalagay na QR code. Ano naman to? Nagtatakang tanong ko. Basta, pumunta ka lang sa nakalagay na address. Hanapin mo yung Zenith Massage Salon. Then ibibigay mo lang yung card sa front desk. And i-assist ka na nila. Paliwanag niya. Massage? So this is a wellness treat? Ngiting tanong ko. Well, you can say that. Pero with happy ending. Sabi niya sabay kindat. Ha? Happy ending? Ano yun? Tanong ko pero nagtawanan sila. Basta, that's for us to know and you to find it. Don't worry, safe yan. At saka magaling yung masahista dahil akong pumili. Sabi niya, habang natatawa pa rin. Hindi ko sila maintindihan. Naguguluhan ako sa sinasabi nila. Pero tumango na lang ako. Kilala ko naman si Tina. Maloko yon, pero mapagkakatiwalaan naman. At saka kailangan ko na rin ng full body massage dahil minsan sumasakit ng katawan ko, kakatrabaho, at kakaalaga sa anak ko. I think I really need this. Don't worry. Pwede mong iwan si Jason pansamantala sa amin. Ako nang bahala. Basta magpakasarap ka, magpakasaya ka. Natatawang sabi ni Cheska. Maya-maya ay nagpaalam na sila dahil gabi na. Oh, sisi ha. Basta gamitin mo yan. Hindi ka magsisisi. Pahirapan makakakuha ng ganyan voucher. Dahil pang VIP lang yan. Kaya sulitin mo na, okay? And don't forget to shave the thing. Hehe. Pahabol niya bago umalis. Araw ng linggo. Walang trabaho kaya naisipan kong gamitin ang regalo ni Tina. Iniwan ko si Jason kila Cheska. Naglalaro ang anak namin nang magpaalam ako. Hinanap ko ang address sa card nang makita ko ito. Ginawa ko nga ang sinabi ni Tina. Ini-assist ako ng isang babae patungo sa isang room. Mukhang tama nga si Cheska sa sinabing pang VIP lang ito dahil everything inside screams wealth. Pinapasok ako sa isang room saka sinabing maghubad at humiga padapa sa massage bed. Hubad? As in hubad lahat, pati underwear? Gulat kong tanong. Yes ma'am. All the way massage po kasi ang nakalagay sa appointment nyo. Nakangiti niya ang sagot. Kaya tumango at sumunod na lang ako. Pagkatapos maghubad ay tinalian ko ang buhok ko into a messy band dahil sa utos ng babae. Inalalaya niya akong dumapa saka nilagyan ng nakatuping tuwalya ang may pang-upo ko. Okay. Iwan ko na po kayo ma'am. Maya-maya ay darating na po ang assign masseur nyo. Sabi niya sabay alis. Akala ko ay siya ang magmamasahe sa akin. Hindi pala. Gaya nga ng sabi niya, maya-maya ay may naramdaman akong pumasok. Iniangat ko ang ulo ko mula sa butas ng kama at saka lumingon. Nagulat ako dahil lalaki siya at sobrang gwapo at macho. Hindi ako makapagsalita. Good afternoon, ma'am. I'm Lucas, your masseur for today. Hope you like my service. Sabi niya saka ngumiti. What's your name, ma'am? Muli ay tanong niya. I'm Anna. Tanging naisagot ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. I'm naked. And this sizzling hot man is not helping. Okay, Ma'am Anna. Pakibalik na po ang ulo niyo sa butas ng kama, please. Sabi niya, sabay lapit sa mesang katabi ng kama at kumuha ng massage oil. Nakaputing sandals siya at puting garterized na pantalon. Both of his arms are full of tattoos na dumadagdag sa hotness niya. Huminga ako ng malalim. Saka sinunod ang utos niya. Naramdaman ko siya sa gilid ko. Binuhusan niya ang likod ko ng body oil. He spread it all over my back. Saka minasahe ito. Sa bawat din ng kamay niya sa katawan ko, hindi ko mapigilang mapakagat labi. Masarap sa pakiramdam, lalo na ang umabot ito sa may bandang pang-upo ko.
Inalis niya ang tuwalya sa kaminasahe ito ng dahan-dahan. Gustong-gusto ko nang umungol, pero nahihiya ako. Hanggang sa bumaba pa ang mga kamay niya at pinahiran din ng oil ang legs ko hanggang talampakan. Ibinuka pa niya ng bahagya ang legs ko para mapahira niya ng oil ang buong binti at hita ko. Sigurado ako natanaw na niya ang aking little girl. Mabuti na lang at sinunod ko ang sinabi ni Tina na mag-shave ako. Kung hindi, malamang nakita niya ang masukal na gubat. Maya-maya ay naramdaman kong umakyat ulit ang kamay niya. Tumataas baba ito sa binti at sa may pang-upo ko. Kaya hindi naiiwasang masagi ng daliri niya ang pisngi ni little girl. Una ay akala ko hindi niya sinasadya yon. Pero hindi nagtagal, napansin kong kasali na talaga ang little girl ko sa kanyang minamasahe. Hindi ko mapigilang mapaungol ng mahina. Inuulit-ulit niya pa ito. Kaya alam kong alam niya na basa na ako. Inutusan niya akong humarap para malagyan ng body oil ang kabilang parte ng katawan ko. Nag-alanganin ako pero ginawa ko pa rin. Total, andito na ako. Bakit hindi ko na lang enjoyin ang lahat, right? Pagharap ko ay nakita ko siyang may kinuha sa drawer na eye mask. Lumapit siya sa akin para isuot ito kaya wala na tuloy akong makita. Sayang, after a while, naramdaman kong binuhusan niya ng oil ang upper body ko. Ikinalat niya ito sa ibabaw ng tiyan ko, pataas sa dibdib ko. Minasahe niya ito ng minasahe. Naanimoy nagbamasa, kaya hindi ko napigilang umungol. Nilagyan niya din ng parehong braso ko, saka bumalik ang kamay sa mga dibdib ko para muling masahihin ito. Ungol ko. Maya-maya ay bumaba ang mga kamay niya para masahihin ang ibang parte ng katawan ko. Gaya ng ginawa niya sa kabila. Nilagyan din niya ng langis ang binti ko hanggang kalampakan. Saka ito unti-unting minasahe. Ramdam kong basang-basa na ako. Dahil inaasahan ko na sana ay sumagi ulit ang daliri niya sa aking little girl. Muli ako napaungol. Feels like I won the lottery when it happened. Sa bawat hagod niya ay para akong dinadala sa langit. Feeling good, ma'am? Dinig kong tanong niya. Yes, sabay ungol ko. Hanggang sa maramdaman kong ibinuka niya ulit ang binti ko at itinupi pero this time, paharap na which means kitang-kita na niya ang lahat sa akin. Pati na ang masabaw na tahong ni Carla. Oh my God! Muli kong daing. Nang disimuladong sagay niya si little girl. Alam kong sinasadya niyang gawin yon. Siguro ay tinatantya niya kung aalma ba ako o hindi. Kaya nung hindi ako nag-react ay tinuloy-tuloy niya ang kanyang balak. Hindi man lang nagpasintabi. Basta na lang biglang pumasok ang galamay ni Mariang Palad sa aking sariwang bulaklak. Halos mapaliyad ako nang maramdaman yon. Sa haba ng panahon na walang dumadalaw sa aking kuweba, ay parang naninibago ako sa bawat dantay ng kanyang kamay. Nakapikit ako ng mariin habang ninanamnam ang nakakaliyong sandali na paraan niya ng pagmamasahe. Saglit siyang tumigil at naramdaman ko ang pagdikit niya sa may gilid. At dahil nga may piring ang mga mata ko, ay hindi ko makita kung anumang ninanais niyang gawin. Hinawakan niya ang isa kong kamay at dinala kung saan may pinahawak siya dito na ikinabigla ko. Napakagatlabi ako nang mapagtanto kung ano yon. Since matagal-tagal na din akong hindi nakakahawak ng ganoong bagay, dahil nga nakapokus ang atensyon ko sa paghahanap buhay at sa pag-aalaga ko sa aking anak, ay parang nakaramdam ako ng biglang pagkasabik. Hindi lang sa isip at puso ko ang nagsusumigaw na muling madiligan. Pakiramdam ko ay nagwawala na din ang aking little girl. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nang nagtangka siyang pumasok, ay agad ko siyang pinaunlakan. At parang alam na alam niya ang aking kahinaan. Habang patuloy na nagmamasahe ang kanyang mga kamay, ay sinasabayan niya ito ng paggalaw. Nung una, ay mabagal lamang ito. Pero dahil sa pakiusap ko,
ay malakas at mabilis na pag-atras sa bante ang kanyang ginawa. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa sobrang sensasyong idinudulot nito sa buo kong sistema. Mahigpit akong napakapit sa gilid ng kama nang maramdaman ko ang pagbulusok ng rumaragas ang init mula sa aking katawan. Sa wakas, muli kong naranasan na marating ang rurok. Grabe! Parang ngayon ko lang naranasan ang kakaibang karanasan na halos magpawala sa aking katinoan. Nagkaroon na ako ng karelasyon noon at open naman ako sa kanya. Ginagawa din namin ang tungkulin ng isang mag-asawa sa isa't isa. Pero kahit kailan, ay hindi ko naramdaman ang ganito katinding ligaya. Kaya siguro nasasabi ko sa mga kaibigan ko noon na okay lang sa akin ang tumandang walang asawa. Total ay may anak na naman ako na pagbubuhusan ko ng pagmamahal at atensyon. Kaya hindi big deal sa akin kung wala akong kasiping sa gabi. Pero kung ganito pala kagaling ang makakaniig ko, baka hahanap-hanapin ko din. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa amin at pagkatapos ng nakakapagod pero exciting na kaganapan nang magsalita siya. "Dan na po, ma'am," sabi nito matapos linisin ang sarili. Isinuot na nito ang sando at ang kanyang pantalon. Hindi pala siya nagsuot ng underwear. Talaga sigurong alam na niya na may mangyayaring ganito. Umupo ako sa kama ng maayos habang hinahagilap ko ang mga gamit ko. Lumapit siya sa akin pero hindi ko siya matingnan ng maayos dahil nahihiya ako. "Thank you for availing our extra service, ma'am. Hope you enjoy our session," sabay ngiti bago lumabas. Nang makaalis na ang lalaki, ay agad ako nagbihis. Nagmadali na rin ako lumabas. Pagpasok ko sa sasakyan, sakto namang napatawag si Tina. "Are you done? How was it?" Excited niyang tanong. So yun pala yung sinasabi niyang happy ending. Kaya pala. "I'm done. Well, it was great." Medyo nahihiyang sagot ko. Sa wakas, nadiligan ka na after years. Hahaha. Hiyaw niya sa kabilang linya. Yeah. Thank you, Tina. That's the best gift ever." Nakangiting sabi ko. Gosh, sana maulit. Pagdating ko sa bahay, ay nandoon ang aking anak at ang 3 mahadera kong kaibigan. Abot tayo nga ngiti ng mga ito. Pagpasok ko pa lamang. "Ano? Nag-enjoy ka ba?" Tila kinikilig pang tanong ni Tina. Okay lang sa kanilang magtanong ng ganoon, since nasa kwarto naman ang anak ko, at sabi ni Tina ay natutulog ito. Grabe! Ang saya! Super duper laki at ang haba ng pasensya ng nag-assist sa akin. Sabay hagalpak ng tawa. "Talaga ba? Yee! Tilipan ni Tina. Alam mo, natry ko na rin yan. Pero syempre hindi alam ng asawa ko. Sabat naman ni Marie, kapag kinukulang ako ng pansin at laging busy ang asawa ko sa kumpanya nila, doon ako nagbababad. Syempre nagpapaalam ako. At sasabihin kong magpapabody massage ako pero hindi niya alam na nag-a-avail ako ng extra service. Ang saya, no? Medyo kinikilig pang sabi nito. "Girls, bumalik kaya tayo doon nang sabay-sabay? Para naman sabay nating may enjoy ang kanilang extra service." Nakangiting suggestion ni Jessica. At ganoon nga ang ginawa namin. After a month, ay bumalik kami doon. Nag-hire na ako ng nani ng anak ko dahil hindi ko na kayang pagsabayin ang trabaho ko at ang pag-aalaga dito. Naging busy na rin kasi ang mga kaibigan ko at isa pa, wala din naman ako mapaglagakan kay Jason. Kapag nag-out of the country sila kasama ang kanilang mga asawa, hindi na ako naghanap ng ibang masahista. Yung huling nag-assist sa akin, ang na-request ko. Dahil ayoko naman na iba-iba at kung sino-sino ang hahawak sa katawan ko. "Hello, ma'am. It's nice to see you back." Bati niya pagpasok niya sa silid. Wala akong maapuhap na sasabihin. Dahil parang nahihiya ako. At baka iniisip niya na ang binalikan ko ay ang extra service niya, which is totoo naman. Hehe. "Okay, ma'am. Start na tayo." Sabi nito
Habang kinukuha sa side table ang langis na gagamitin niya sa pagmamasahe. Palihim kong sinulyapan ang suot niya. Pakiramdam ko ay may mga maliliit na paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan ko nang makita ko ang dati niyang suot last time na nanggaling ako dito. Napalunok ako dahil sigurado ako na wala itong panloob at tanging ang suot na pantalong garterized ang suot nito. Tulog pa kaya ang kanyang alaga? O baka naman gusto na nitong dumungaw mula sa kanyang lungga? Tanong ng isip ko. Hay, ano ba naman Ana? Nagpunta ka dito para magpamasahe. Pero iba yata ang inaasahan mo. Mamaya pa mangyayari yon. Mataray na suway ng kabilang parte ng utak ko. Tulad ng inaasahan ko, ay nagsimula na siya sa binti ko, paakyat sa mga hita. Kakaibang nararamdaman ko nang dumantay ang mainit niyang palad sa balat ko. Parang may libo-libong boltahe ng maliliit na kuryente ang nagsisimulang gumapang sa balat ko mula sa paa paakyat hanggang sa aking ulo. Kakaumpisa pa lang ay medyo napapaungol na ako at tulad nga ng inaasahan ko ay nangyari ang inaasam kong extra service. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nang hindi ko na mapigilan ang aking sarili, ay hinawakan ko ang kamay niyang busy sa pagmasahe sa buo kong katawan. At hinila siya para mapadukwang siya sa akin. Ako nang nag-initiate ng unang halik dahil sabik na akong muling matikman ang pagpapala ng gwapong masahista na to. Alam ko naman na naintindihan niya ang gusto kong ipahiwatig. Saglit siyang humiwalay sa halikan namin at walang imik na tinanggal ang mga saplot niya sa katawan. At nangyari na nga ang inaasahan. Muling sumariw ang aking bulaklak dahil nadiligan na naman ang gwapong lalaking ito. Paglabas ko ng silid, ay nabutan ko na sa labi ang aking mga kaibigan. Satisfied? Nakangising tanong ni Cheska. Oo naman, pero alam nyo, iniisip ko na siguro, ito nang huli kong pagpunta dito. Ayokong mamihasa sa ganitong uri ng pagpapasaya sa sarili. Maghihintay na lang ako ng tamang lalaki para sa akin. Yung kayang tanggapin ang kung ano ako, lalong-lalo na ang anak kong si Jason. Darating ang panahon na tatanda ako at ayokong malaman niya na ang mami niya ay nagpupunta sa ganitong lugar para lamang maibsan ang pagkauhaw sa laman. Tama ka, Besh. Sagot naman ni Cheska. Nahihiya tuloy ako sa asawa ko na nagpapakabisi sa pagtatrabaho para lamang matustusan ang mga luho ko. Pero heto ako, nagpapakagaga. Sinusuklian ng kabalbalan ang pagsusumikap niya medyo naiiyak pang sabi niya. Ako din? Huli na ito. Maikling sagot naman ni Tina. Walang lingon-likod na nilisan namin ang lugar na yon. At ipinangako namin sa aming sarili na ito na ang huling tutuntong kami sa ganitong klaseng lugar. Ibabaw namin sa limot na minsan sa buhay namin ay nangarap kami na maranasan ang extra service.